pag-aaral po natin, we are now on the second of 10 commandments. And tayo po ay nasa, ayan po, ang pamagat po natin kung pag-aaral is, do not make idols. So connected po ang episode na ito dun sa previews. So kung hindi niyo po na pakinggan yung last week, bumalik kayo sa last Sunday. Ayan, sa ating po mga recording, ayan po. So salamat din po sa ating po mga nagre-record. Thank you so much. So last week, as a review, natutunan natin na yung first commandment is actually hindi siya obligasyon na parang kailangan ako lang isasambahin mo. We need to look at it as an invitation for us to know God more. Parang kapag nakapag-jowa ka, pasensya na doon sa analogy. Pero para lang maintindihan natin, kapag nakipag-jowa ka, kapag nakipag-commit ka, if you commit yourself to a relationship, hindi pwedeng, sige, bahala ka na. Di ba? Kailangan, you need to spend time para mas makilala mo yung, yun na kaya ka pumasok sa isang relationship. Kaya nga, as much as possible, ina-advise namin kayo mga bata na hanggang hindi kayo ready, huwag kayong pumasok sa isang relationship. Kasi it involves commitment. Commitment means yung talagang walang kurungan. Sa amin, sa mga driver, ang commitment ay makikita mo yung commitment, yung kapag liliko ka na, naka-turn ka na, nakapasok ka na doon sa, huwag ka na mag-back out. Diretso mo na, yun ang commitment. Kasi once na mag-alangan ka, maalangan yung mga nasa likod, ma-aksidente ka. Yun ang commitment. Alright? So, the first commandment is actually, it's not an obligation, but it's an invitation to know God more. Okay? Ang pagsamba at pagsunod sa tunay na Diyos, actually para sa ating pong protection, na nakita po natin sa Genesis chapter 3, yung sandali na ginusto ng tao na maging katulad ng Diyos, lumabas na sila sa protection ng Diyos. Kaya nagkaganito ganda ng buhay natin. Di ba? Dahil sa kasalanan. And if we put other gods before God, yun din po ang tendency na mangyayari sa atin. So, nire-require ng Diyos na siya lang ang sambahin dahil siya lang ang tunay na Diyos. Pero grasya ng Diyos na makilala natin ang nag-iisa at makapangyarihang Diyos sa lahat. Diba? It's an invitation for us to know the one true God na hindi mo kailangan, ewan ko na experience na po yun sa mga nag-online shopping. Ako nitong mga nag-order po ako sa TikTok ng ganitong item, tapos ang dumating, defective. Ang ganda-ganda ng review, ang ganda-ganda nung tapos parang ano ba to? So, hindi, when we settle for lesser gods, parang ganun, parang nabudol lang. Parang order, pero parang order sa Temu, di ba? Ibig sa order ka talaga sa eksakto na siya. Grasya ng Diyos na makilala natin ang nag-iisa at makapangyarihang Diyos. Huwag tayo mag-settle for lesser gods. Nire-require ng Diyos na siya lang ang sampahin kasi ang pagkilala sa ibang mga Diyos ay rebellion, di ba? Pero, grasya ng Diyos na may tuturing na makilala natin siya. Kasi yun yung plano niya since the beginning. Kaya naman tayo nilikha ng Panginoon kasi dahil sa kagustuhan niya, hindi dahil sa nagkukulang ang Panginoon, lonely siya, hindi dahil sa kailangan niya ng friends, kundi dahil tayo yung may kailangan sa Kanya. Kailangan alam ng Panginoon na kailangan natin siya, kaya niya tayo nilikha. Which brings us now to the second commandment. Kasi kung ang Diyos, alam niya na siya lang yung totoong Diyos, bakit big deal sa Kanya na tayo, mga tao, sumasamba tayo sa mga hugis baka, hugis tao, di ba? And especially ngayon, siguro sa church natin wala tayong mga images, right? Hindi tayo nagse-celebrate ng pista ng San Francisco. Alright? Yun ang patron ng General Trias, San Francisco de Malabon. So hindi tayo nagse-celebrate noon. We do not pray to Saint Francis or we do not pray to Saint Archie. Hindi tayo nagpa-pray sa kanila. Ang mga idols
na alam natin, ayan, sino nga ba ito? Wala bigla sa isip ko. Ang mga idols na ano yan, sila Pablo, yan. Yun yung mga idols na ano natin. Oo, may kakilala ko, ang idol na si Yoon Sung Ho. Tapos nagkala sa, sino si Yoon Sung Ho? Yoon Sung mo lang siya? Hindi, yun talaga yung apelido niya. Ho Yoon Sung. Tapos gusto ko na pinapakinggan ko yung ano niya para makatulog ako. Tapos alam niya yung schedule, kailan siya pupunta ng Pilipinas. So, yun yung alam natin na, na idol. Diba? So, masama ba yun? Yung pag-follow sa mga ganong klase nga. Aaralin po natin. So, bakit relevant pa din yung command na do not make idols sa ating mga panahon? Tingnan po natin, and kailangan po natin isa-isip, that in the Old Testament, and when you read it here in your Bible, yung term po na idolatry, comes from the Hebrew word kesel, refers to the worship of actual images. Okay, so actual images to, hindi ito yung, nung nagsulat ito, hindi nito iniisip na, magiging idol nito ang SB19. Diba? Hindi niya iniisip yun. Hindi iniisip nung writer. Ang panahon ng Old Testament, sobrang kalat yung idea that a mere object like your microphone can be God. Diba? And especially ngayon sa panahon natin ngayon na ang technology, kung yung smartphone mo dadalhin mo into the Bronze Age, ay grabe, Diyos na Diyos ka. Diba? Na paano mo nakakausap yung isang tao sa malayong lugar, hawak ang isang maliit na bagay? Paano mo nagagawa yun? Kung ikaw meron kang kotse during the Iron Age, grabe, Diyos ka talaga, di ba? Tapos ang lamig-lamig sa loob, ang arid, tsaka ang tuyot ng, ang init sa, ang klima sa, sa Middle East. Ikaw malamig, di ba? Tapos malambot, di ba? So, yun iba yung So, it involved the worship of actual images. Sabi sa Habakkuk 2:19, woe to him who says to a wooden thing, awake, to a silent stone, arise. Can this teach? Behold, it is overlaid with gold and silver, and there is no breath at all. So, when we encounter the word idol in the Bible, ang unang sense po nun is laging sinasabi na isang inanimate object, created na object, na kinukumpara mo, nilalagay mo sa kanya yung lahat ng characteristics nito. Ine-expect mo na itong bloke ng plastic na ito tutugon sa mga panalangin mo. Ine-expect mo na yung bloke ng ito, yung electric fan ito, kung nagdadasal ka sa electric fan, inaasahan mo na yun ang magbibigay sa'yo ng magandang buhay. Ganun yung idea behind all of these things. In biblical times, idol worship brought with it a whole horde of sins. Ito yung problema. Kasi when we look at pictures ng mga kultura nung Bronze Age at ng Ice Age, ng Iron Age, inisip kasi natin, ay, ang ganda ng kultura nila. May mga ganito silang klaseng pana, meron silang mga ganitong klaseng mga pottery, meron silang ganitong mga klaseng Kung napunta kayo ng Baguio, aside from yung lalaki na nandun sa loob ng truck, makikita dito sa mga tindahan sa Baguio, yung nakaupo. Yes. Okay? Manunggol ba o bulol? Bulol, oo. Yung So, kung titignan mo, ay, cute-cute naman ito, gusto ko itong ilagay sa bahay ko. Okay? Or, isabit ko dito, gagawin ko siyang puntas. Pero when you look at the context, kung ano yung ibig sabihin ng image na yun, yung bulol ay isang anito. Okay? So, yung pinanggagalingan nung yun, nung maliit na imahe yun, sa atin walang power yun eh. Pero kung alam mo kung ano yung pinanggalingan niya, ibig sabihin, tapos ilalagay mo, dapat yung bulol ganito kalaki, ilalagay mo sa tarangkahan ng bahay mo, dun sa pintuan ng bahay mo, at siya ang magbabantay para hindi pumasok ang malas. Yun ang konteksto ng bulol. Right? So, hindi ko kayo pagbagawalan na pag pumunta kayo ng Baguio at nakakain na kayo ng bulol. Kung bibili kayo, okay lang.
But I just want you to be aware kung ano yung konteksto. At lalo makakausapin ko kayo, pag nakita ko na nandun na sa harap ng bahay ninyo, naka-display. Oo. O kaya nandun sa, sa estante ninyo sa bahay, tapos meron ng mga alay dun sa ano nyo. Kakausapin ko na kayo doon. Okay? Pero in biblical times, idol worship, this was the account of King Manasseh. So si Manasseh, isa sa mga ancestors or apo-apo ni King David. And ito yung ginawa niya. He did evil in the eyes of the Lord, following the detestable practices of the nations the Lord had driven out before the Israelites. He sacrificed his children in the fire. Okay? Literal na yung mga anak mo, iaalay mo para maganda negosyo. Alright? Hindi lang to aalay na, alay ka na, ikaw na, anak. Kasi ang concept sa atin ng alay is, anak, nandiyan si tita mo, kumanta ka. Kanta ka ng Boulevard. Diba? Mami, ayoko kumanta ng Boulevard. Pag hindi ka kumanta, wala kang ice cream. So, syempre, ako naman, mahina, marupok, gusto ko kumain ng ice cream. Tako na naman, where the doors so far. Kahit na hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng lyrics, di ba? Pero yung when he sacrifices children in the fire, ibig sabihin dito, talaga literal na pinapatay yung mga bata. Katulad mo, katulad mo, katulad nyo, katulad nyo. Iaalay kayo for the sake of a good harvest, for a good business. Diba? Katulad mo, iaalay ka. Oo. Iaalay ka. Oo. Alay ka para maganda negosyo. Oo. Maganda kita negosyo. Diba? They practice divination, witchcraft, salt omens. Diba? When you seek omens, yung naghahanap ka ng mga signs. Diba? Para susundan mo para pasok palagi ang swerte sa bahay. Diba? O pasok ang swerte palagi sa ating buhay. He consulted mediums and spiritists. He did much evil in the eyes of the Lord, arousing his anger. And yung paghahari po ni King Manasseh was yung literal na breaking point. Na sinabi ng Panginoon, sige, sasakupin kayo ng Babylon. Dahil sa kagagawa niya ni Manasseh. So, when we speak of idol worship in the context of the Old Testament, hindi lang ito basta yung, ganda naman itong image na ito, but rather, when we look at yung mga nakadisplay ng mga imahe sa mga museo, titignan natin palagi kung ano yung konteksto ng gamit na yun. And most of the time, may bloody and violent na history na involved sa yung mga bagay na naka-display sa ating mga museo. Kaya nga, hindi ko gina-justify yung violence ng bansang Israel ngayon against Palestine. But, yung argument ng iba na sinasabi na si God was a genocidal God, na pinatay niya yung mga tao na nagpa-practice ng kanilang kultura. No! These people were actually offering their children to different gods. Diba? To demons. They were worshiping demons. They were worshiping Satan. Kaya binaba ng Panginoon ang kanyang judgment. The conquest of Canaan, kung naalala niyo yung ating pong pag-aaral sa Joshua, the conquest of Canaan was a judgment call ng ating pong Panginoon. While the context of idolatry in the New Testament still concerns worship of physical images, di ba? Sa kultura po natin ngayon, we still have the worship of physical images. And at this point, kailangan ko pong i-call out or kailangan ko pong sabihin yung pong distinction ng ating pong pag-aaral sa konteksto po ng ating pong mga kaibigan at mga kapamilyang Catholic po ang background. Sa Catholic Church po kasi, if you look at the Ten Commandments, pinagsama po nila yung first and second commandment. Tapos in-expound nila yung 10th commandment, hinati nila, naging 9 and 10. You shall not covet your neighbor's wife, and then you shall not covet your neighbor's goods.
hinati nila. So, parang, pero ang pinaka-importante was commandment number 1 and 2. You shall have no other God before me. You shall not make idols. Diba? Kasi kung ang Catholic Church mayroong mas malalim na pagkakaintindi ng Ten Commandments, wala sila dapat ng mga imahe sa loob ng church nila. Wala dapat ang pista ng Nazareno. Wala dapat ang pista ng, mga pista natin dito. But ang problem is, especially dito po sa Pilipinas, nagkaroon po ng merging, yung pong para mas maipakilala ang Kristyanismo dito sa Pilipinas, ay yung belief natin sa mga anito, belief natin sa mga spirits, kinonect nila, na yung diwata ng ganito, ay si Santo ganito yan. So yun ang background kung bakit ganitong sobrang entrenched ang sa atin, ang pagsamba, pag-venerate sa mga imahe sa atin kung ano. But, sabi ni Paul sa Colossians, put to death therefore what is earthly in you, sexual immorality, impurity, impassion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. You may not have a physical image, you may not be worshiping a physical image, pero kung anumang bagay ang naglalayok sa iyo sa pag-worship sa totoong Diyos, that is idolatry. So it can mean a relationship, diba? You may be in a relationship na naglalayo sa iyo sa Panginoon. You may be, pag masyado kang dedicated sa career mo, na nakalimutan mo na kung sino nagbigay sa iyo ng career, nung trabahong yon, na everyday, lahat na lang nandun sa trabahong yon. That may be idolatry. Well, hindi ko kayo kasi hindi maiwasan sa trabaho niyo mawala ang Sunday. So, pero yun nga, kailangan natin laging iisipin na saan ba nanggagaling itong dedikasyon ko sa ginagawa ko. Is it because I want God to be honored in my life? Or meron akong gustong itaas na iba? So, questions, bakit natin kailangan iwasan ng paglikha ng idol at bakit grasya ng Diyos may turing ang kanyang batas na iwasan ng pagbuo at pagsamba sa mga idolo? First is, pinagbabawal ng Diyos ang paglikha ng mga idol kasi we are putting yung pagkakaintindi natin ng character ni God sa isang created thing. Okay? Hindi nito pinapakita yung tunay na character ng Panginoon. Exodus 20, verses 5 to 6, binasa sa atin ni Sira kanina. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation. Hindi po ibig sabihin dito na ang Panginoon ay jealous kasi na-insecure siya. Bakit hindi mo ako worship? Hindi ganun yun. I-worship mo na siya, hindi na tayo friends. Hindi ganun yung Diyos natin. Pwede tayo maging ganun, di ba? Naalala ko, may mga bata nagkakambuhan. Kasi, yung isang bata, gusto niya na sumama na lang doon sa isa niya, ayaw niya na, iniwan niya yung katropa niya. Diba? Mas gusto mo naman kay ganito eh. Ayaw mo na kami maging friends. Diba? Kaya hindi naman namin kaibigan. Minsan naman na yung mga bata eh. Or minsan tayo yung mga matatanda. Diba? Gusto mo, doon ka na lang eh. Diba? Kaya, ayaw mo na sa amin. Diba? Hindi ganun ang ating pong Diyos. When the Lord says that I am a jealous God, sinasabi niya na siya ay jealous because He is genuinely concerned sa ating pong kalalagayan. Na ayaw niya na tayo po ay mapahamak. Diba? Kasi kung hayaan tayo ng Panginoon na sundin yung kagustuhan lang ng mga puso natin, alam ng Panginoon na makakasama ito para sa atin. Exhibit A, Genesis chapter 3. Diba? Ginusto ng tao na maging katulad ng Diyos, kaya kinain yung prutas. Kaya ganito tayo. Diba? So when God says that I am a jealous God, sinasabi niya na, huwag kang pumunta dyan. Mapapahama ka, dito ka lang sa akin, huwag kang lalayo sa akin. He is genuinely concerned sa akin pong kaligtasan.
When scripture says that He visits the iniquity of the fathers, paparusahan, third and fourth generations, apat na henerasyon ng parusa ng Panginoon. So kung kunyari, ako, nagkasala ako, so bilang apat na henerasyon sa akin, kung yung anak ko nagkasala siya, apat na henerasyon na naman. So it's a cycle of punishment and it's a cycle of sin. Diba? Kaya sinasabi ng Panginoon na yun nga, may parusa because it appeals to His justice and His righteousness. Yan, yung feeling mo na parang naagrabyado ka. Diba? Naagrabyado ka. Tapos parang, sige, magbati na lang kayo. Parang parang yung kagustuhan mo for justice, hindi na, kaya merong ganong klaseng, desire. Kasi, yun nga, kailangan may hustisya na mangyari. May hustisya na mangyari. Kaya ang Panginoon, ito, yung kanyang magustuhan na magparusa is not because sadista ang aking po Panginoon, but because it appeals to His nature, which is justice and righteousness. But, showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments, it also shows yung kanya pong goodness and mercy. Diba? Ang ating pong Panginoon, baro yung isa pong term ko ngayon, hindi siya one-sided. Hindi siya one-dimensional. Ang ating pong Panginoon, He is more complex than we can ever understand. Parang si Myla, parang turuan nyo si Myla ng quantum physics. Diba? Or ng legal code, diba? Criminal law, turuan mo si Myla ng criminal law, ewan ko kung mag-gets niya. Diba? Parang gano'n ang pagmamahal at ang karakter po ng Panginoon, hindi natin kaya lubusang maunawakan. There are times na we experience Him, diba? We experience His goodness, we experience His faithfulness, pero hindi yun lahat. Hindi lang ang Diyos natin, hindi lang siya yun. Parang kung tumingin sa isang kristal na madami siyang edges, diba? Maraming facets na tinatawag. Na you can't get everything at once. Tinry niyo po ba si Kuya Choi? Si Kuya Choi na-disperse ka na ng water cannon di ba? Nakulong ka na din. Di ba? Pero tinry niyo na bang uminom? Uminom ng tubig mula sa water cannon. Hindi mo kakayanin yun, di ba? Kaya painom na, di ba? Yung uminom ka direkta mula sa fire hydrant. Di ba? Yung uminom ka na sa gripo, mahirap na eh. When you try to ingest everything about God at once, para kang umiinom sa water sa fire hydrant. Diba? When we put God into created image, it does not capture who He is. Diba? Ang binabasa po natin ngayon, pinag-aaralan natin ngayon, Exodus chapter 20. 12 chapters later, anong ginawa ng Israelites? He received the gold from their hand and fashioned it with a graving tool and made a golden calf. And they said, "These are your gods, O Israel." Diba? Yung Diyos, nandun sila sa presensya ng Diyos, sa ibaba ng bundok, andun ang presensya ng Diyos sa taas, kumukulo, kumikidlat, nag-aapoy, iliyab doon, merong makapal na ulap na maitim, tapos kausap ng Diyos si Moses, binibigay niya yung lahat ng promises at ng mga habilin para sa mga Israelites. Tapos yung mga Israelites na inept, 40 days na sila naghihantay doon. Sabi na, hindi namin po alam kung ano nangyari kay Moses eh. Bigay mo sa amin kung anong gusto namin. Kaya kinuha nila yung lahat ng kanilang ginto, pinag-ginto nila yung ginto, ayan, at pinagpalit nila ang dakilang Diyos para sa isang gintong baka. Na most likely, siguro mga ganito lang siya kaliit. Kasi kung pure gold yun, yung malambot yun so mga ganyan lang. Sasambahin mo yung Diyos, ganyan siya kaliit. Diba? Tapos mag-aalay ka ng pagkain, mag-aalay ka ng mga bulaklak sa isang Diyos na ganyan siya kaliit. Hindi siya makalakad, kailangan mo siyang dalhin. Diba? Kung Diyos siya, bakit hindi siya makalakad? Bakit kailangan mo siyang pasanin? Anong klaseng Diyos yun na
bibigyan ka niya ng asanin. Di ba? A God that we can thoroughly understand is not God at all. When we think, yun nga babalik din tayo dun sa, hindi naman po ako naglalagay ng images sa bahay, hindi po ako sumasamba sa ganyan. I know God, di ba? And I think I know things about Him. But, di ba, sabi ni Paul sa Romans, although they knew God, they did not honor Him as God. You can know God, you can know things about Him, but hindi ka namumuhay in such a way that honors Him. Diba? Hindi tama na i-claim natin na alam natin ang lahat ng bagay tungkol sa Diyos. Kasi sa sandaling ginawa natin yon, maaaring hindi talaga natin kinikilala ang Diyos. Kundi yung ating sarili katalinuhan. Bagay na nakikita po natin sa mga grupo katulad ng INC, I have to name them, INC, LDS, dating daan, na nagre-rely doon sa kanilang logic, yung kanilang pagkakaintindi sa Panginoon, pagkakaintindi sa Diyos. Pastor, ang Diyos ba ay may puwet? Diba? Basa. Anong mababasa mo dyan? At siya'y umupo. Dahil siya umupo, siya ay may puwet. Diba? Anong sense nun? Diba? Anong sense na malaman mong Diyos may puwet sa aking problema? Diba? Kailangan ko lang naman ng pang-tuition, pambayad sa bahay, pambayad sa kuryente. Ano kinalaman na malaman ko ang Diyos may puwet? Diba? Wala lang. Gusto niya lang i-flex. Na yun yung pagkakabasa niya sa scripture. Which is really wrong. And if you've been following lately, may mga grupo na if you've been following lately, may mga grupo na nag-release ng questions about the song. This song that we sing from time to time dito po sa church na ang title is Diyos Ka Sa Amin. Right? Personally, I find no problem with the song. Theologically and lyrically. Wala pong problema. At kakantayin po natin ng Diyos Ka Sa Amin dito po ng buong puso at hindi tayo mag-aalala na magkakasala ba ako sa Panginoon. Pero kasi meron ilang mga groups na nagpipilit na hindi, ganito kasi dapat ang pagkakaintindi natin sa Panginoon. Trinitarian tayo dapat. Walang masama, okay? Walang masama sa magandang teolohiya. Walang masama kung biblical tayo. Pero kung yon yung pinangahawakan natin, may problema tayo, kapatid. Kung ihaharap mo sa Panginoon, Panginoon, I have good theology. Ganito, meron ako mga Trinianism, Warrenism, at mga Tribanianism. Nag-church ako, nagsaserve ako sa Joy in Christ. Kaya dapat tanggapin mo ako bilang inyong anak. Ang sabi sa Bible, diba? It is by grace alone that we are saved. Hindi dahil sa talino natin, hindi dahil sa theology natin. Diba? Kaya kakatayin natin ng Diyos Ka Sa Amin in the belief that we are worshiping the one true God. We are worshiping the one true God. Kung sobrang kampante tayo sa sarili nating pangunawa sa Diyos, we are actually creating an idol. So, what this means for us, grasya ng Diyos na ni-reveal na ng Diyos ang kanyang tunay na anyo sa katauhan ni Jesus. We do not need to know or have to wonder what God looks like. Yung isang kanta, pinag-aralan na natin ito before. If God had a face, what would it look like? Diba? We don't have to wonder anymore. God looks like Jesus. Ang Panginoon natin ay Spirit. So, ibig sabihin, hindi natin siya pwedeng limitahan na, dahil ang Panginoon ng Spirit, ganito hugis niya. Hugis baka, diba? Hugis tao na nakaganon, diba? Hugis na may pasan-pasan na krus na maitim. Hindi natin siya pwedeng ilimit sa ganon. Our God is Spirit. And kaya pinagbabawal ng Panginoon that we worship or create idols is because we cannot accurately capture the image of God.
yung buong pagkatao at yung buong katauhan ng Panginoon, hindi natin kayang ilagay. Tayo, kasi we are just created beings. Nilikha lang din tayo ng Panginoon, tapos maglilikha tayo ng bagay na magre-represent sa Kanya. Galing mo naman. Diba? Hindi natin kayang gawin yun. So when God revealed Himself in the person of Jesus, it was Him revealing Himself to us in His terms. Kasi when we fashion a God out of created things, tayo bilang created things, tapos sasabihin natin na, ito yung Diyos ko. Ito yung magiging Diyos ko. Dito ko ipapako yung lahat ng kung ano yung gusto ko, pinaniniwalaan ko. Diba? We are actually forcing God to submit to us. Sinasabi natin na, oh God, ito ka ha, ito lang yung itsura mo. Diba? So dapat ibigay mo sa akin yung ganito. Pero, sabi sa John 1:14, the Word became flesh and dwelt among us. We have seen His glory. Glorious of the only Son from the Father, full of grace and truth. He came to us on His terms. Hindi sa kondisyon natin, kundi dahil sa Kanyang sariling kagustuhan. Ginawa ito ng Diyos sa Kanyang sariling power, Kanyang kagustuhan. Also, I have to say this, na we're aware of, yun nga, yung tinatawag na Immaculate Conception. Diba? Mary had no participation in that other than yung kanyang pagbubuntis. Hindi nabuo si Jesus dahil kay Mary. Okay, I have to be clear with that. Walang sinabi po sa scripture na nagsabi na nabuo si Jesus dahil kay Mary. Ang sabi dito, how will this be since I am a virgin? Eh nga, hindi pa siya, nakikipagsiping. And the angel answered her, the Holy Spirit will come upon you. Siya ay nilukuban ng Holy Spirit. And the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. This, parang pinapawalang bisa yung idea na si Mary ay ina ng Diyos. Kasi when you say na siya ay ina ng Diyos, ibig sabihin, meron siyang contribution sa pag-create ni Jesus. Jesus was not created. Jesus is God in the flesh. Siya ay Diyos, at dahil siya ay Diyos, He is eternal. Nauna pa siya, yun nga, sinabi niya, nauna pa ako kay Abraham. Kaya nga siya gusto patayin ng mga tao eh. Hindi pa pinapanganak si Abraham, nandun na ako. Diba? So he was claiming to be God. He was equating himself as equal with God. Ang pagbubuntis ni Mary kay Jesus ay hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa Holy Spirit. Dahil sa Diyos mismo. Ang role ni Mary bilang nanay ni Jesus, limited lang sa kanyang pagbubuntis. Diba? Dinala niya si Jesus for 9 months. At yung pagpapalaki niya kay Jesus. Wala siyang kinalaman sa Genesis ni Jesus dahil si Jesus ay Diyos. So therefore, when we say na, yun nga, yung tinuturo sa atin na manalangin tayo kay Maria, mali yun. That is actually idolatry. Kasi we are putting Mary higher than God. As if kailangan, kasi yun nga yung idea na si God, lagi siyang galit. Tapos yung parang ginagawa natin sa bahay. Pag yun, ay, tatay mo, galit na naman. Kanino ka lalapit? Lalapit ka ba sa tatay mo? Hindi. Ma. Si nanay yung mediator, di ba? So, ganun din yung nagiging idea. Na parang si Mary, siya yung taga-kalma si God the Father. Kasi si God the Father, galit na naman si God. Ayan. Gusto niya, kaya nababaha kasi galit na naman si God. Kaya pray tayo kay Mary para maigsan yung kanyang galit. Hindi po. That is idolatry. Ang pag-ascribe natin ng pananalangin at kaligtasan kay Mary is idolatry dahil pinapatay natin siya or tinataas pa natin siya kay Jesus. So iwasan po natin ang katuruan ito. Ang wangis ng Diyos walang iba kundi si Jesus. Jesus is God revealed. Alright?
So, ano yung itsura ng Jesus? Titignan natin later. Babalikan natin yan. Kasi sinabi ng Panginoon, di ba? Nung hindi niya pa nire-reveal yung sarili niya, you cannot see my face, for man shall not see me and live. Di ba? Pero si Jesus, when God revealed Himself in the person of Jesus, He made Himself approachable. Sinong lumalapit kay Jesus? Mga bata. Diba? Sinong lumalapit kay Jesus? Yung mga may sakit. Yung mga outcasts. Yung mga tax collectors na galit sa kanila yung lahat ng mga tao dahil tingin sa kanila ng tao, ng buong sambayanan, mga traidor sa lipunan. Prostitutes. Diba? Basically, people that nobody cared about. Sila yung lumalapit kay Jesus. Because they found that this is a God who is approachable. At tayo din, pwede tayong lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ni Jesus without, hindi naman wala ng takot ng tuluyan, but without fear na we will not be turned away. Pwede tayong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus with open arms. Parang yung relationship ni Joe at si Esther. Na parang yung anak ko lalapit sa'yo, magpapayakap sa'yo. Ganyan yung nais ng Panginoon din sa atin. That we come to Him with open arms. Pangalawa, pinagbabawal ng Diyos ang paglikha ng mga idol kasi nagiging katulad tayo ng mga nililikha natin. Binasa natin kanina sa Psalm 115, their idols are silver and gold, the work of human hands. They have mouths, but do not speak, eyes, but do not see. If we worship idols that meron silang bibig pero hindi sila nagsasalita, mga mata pero hindi kita, we become like them. Nagiging bulag tayo sa katotohanan. We cannot speak truth if we are worshiping a lie. Those who make them become like them, so do all who trust in them. In Hebrew, you shall not make for yourself a carved image or any likeness. Temuna. Temuna can be positive or negative meaning. For example, nilikha ng Diyos ang tao in His own image and likeness. That is a positive definition ng temuna. Ibig sabihin, tayo po ay nilikha sa wangis ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na tayo ay Diyos, na meron din tayong kapangyarihan na tigilin ng bagyo, kaya power. Diba? We cannot speak things into existence. Wala tayo nun. Yung tinatawag na ex nihilo. But rather, when we are in the likeness of God, yung tinatawag na imago Dei, wala ko pala dito. Okay? When we are in the imago Dei na tinatawag, nilikha tayo bilang representation or kinatawan ng character ng Diyos. So yung binabanggit ko kanina na kung tayo naniniwala kay Jesus, di ba, si Jesus, He was approachable. He was approachable to kids and to everyone of all ages, to people of all ages. If we say that we believe in Jesus, tayo ba, nalalapitan din ba tayo? O baka na, ayoko dyan kaya, siyang masungit yan. Sungit yan. Diba? Sana hindi ganun. Pero pinapamunahan ko yung sarili ko. Right? Kaya na sinabi ni Elijah doon sa mga tao, how long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow Him. Kasi, yung character ng mga tao doon, dahil sinusundan nila si Baal, sino ba yung introduce na at nagpapalagan ng worship ni Baal during their time? It was Ahab and Jezebel, yung mag-asawa. Yung talagang in tandem talaga itong mag-asawang ito. So, when you read, basahin niyo po 1 Kings, gano'n sila ka-notorious, pumapatay sila, kumukuha ng property. Uy, ganda naman itong lupa na ito, may mangga. Ma'am, kain po kayo. Ito po, masarap po. Talaga, sarap naman itong mangga ito. Sige, akin na lang yung lupa mo. Wala akong sinabi pangalan. Pero ganun si Jezebel. Ganun si Jezebel, tsaka si Ahab. Diba? Inaako nila yung mga bagay na hindi dapat
na nila kunin. Kaya namatay si Nabot, kasi sabi ni Nabot, pamana po sa akin to ng Panginoon, hindi mo pwede kunin. Sabi niya, tapos pinatay nila in cold blood. At yung mga tao nakakabagabag dito, hindi sila nag-react. Well, parang, okay. And when you research history ng Israel, of the divided kingdom, actually, nung panahon ni Ahab at ni Jezebel, napakaunlad. Ang unlad ng Israel noon. Ang ganda ng economy. Kaya ngayon, nagagalit yung mga ibang mga historia sa hindi nila ma-reconcile na bakit itong mga haring ito, bakit nasira itong kingdom na ito. It was because of God's judgment. Na yung kaharian, lumayo na sa standard ng Panginoon. You can have the most prosperous economy in the world, pero kung yung puso ng mga tao malayo, baliwala. Which is happening na to America. Diba? Baligtad na. Dati ang mga Amerikano nagpapadala ng missionary sa atin. Baligtad na yung movement. Tayo na ngayon yung nagpapadala ng missionary sa kanila. Kasi in the West, sobrang entrenched or lubog na sila sa tinatawag na secularism, na yung mga churches nawawalan ng tao. Kasi lumalaki yung mga bata, hindi nila naiintindihan yung practice ng faith. Yung mga anak, yung mga magulang nila, lumalaki in the practice of their faith, hindi nila naipapasa. Tapos, ang naipapasa lang nila, ay hindi, ang nakakalungkot, yung mga magulang, nag-church sila for the sake of keeping the church. Not for the sake of worshiping God. Church namin to. Paglalaman namin to, dahil ito ay church namin, ito ang tamang church. Diba? Pero kaya yan, ang naipapasa sa mga bata, pain, trauma, ayaw nila mag-church kasi abuse, ayaw na nila mag-church. So, you can be a nuclear superpower, you can have the strongest army, but if the hearts of the people are far from God, baliwala din. Kaya sinabi ni Elijah, kailan ka magiging sigurista? Diba? Kung ang Diyos, sundin niyo siya. Kung si Baal ay Diyos, si Baal ang sundin niyo. Diba? So, grasya po na may tuturing, nilikha tayo ng Diyos sa kanyang imahe upang maging representation ng kanyang character. When we create idols out of kung ano yung gusto natin, we become like what we create. But if we follow Christ, we are taking His character. So dapat nakikita po sa buhay po natin ang character ng Panginoong Jesus. Yun nga eh. So ibig po ba sabihin yan, Pastor, bawal na manood ng SB19? Bawal na. Kasi idol yan eh. Diba? Mga idols. So hindi na ako makikinig ng Blackpink. Hindi na ako makikinig ng Twice. Hindi na ako makikinig ng ng Ben and Ben. Hindi na ako makikinig ng Cup of Joe. Kasi mga idols sa mga yan eh. Hindi po ibig sabihin po dito na pinagbabawal ng Panginoon na i-enjoy po natin ang mga ganitong klaseng creation. Binigay po sa atin ng Panginoon yung abilidad to create art, to create beautiful things. But when these things become primary sa atin, pag ito na yung nagiging importante, sobrang importante sa atin, napapalitan na ang Panginoon, that becomes idolatry. Pag dumadating na, and hindi siya limited lang sa mga artista natin, ha? Kasi, ewan ko kung naabutan nyo pa yung panahon na yung sobrang galit yung mga fanbase. Kailangan Lisken ka na, kailangan, sino yan, Jadine ka lang, Katniel ka lang, di ba? Tapos, kailangan Aldab ka na. Aldab Nation ka.
Diba? Tapos si Maine hindi pwedeng pumato sa iba, di ba? Kasi tinakda sa inyo maging alab kayo, di ba? Kasi God gave me you, di ba? Sobrang ganun yung yung dedication sa mga ganung klaseng bagay. Pero hindi lang siya limited sa ganun. For example, when we follow certain leaders, when we follow leaders na kita naman natin sa buhay nila na hindi nila ino-honor ang Diyos. Palamura sila, palaaway, di ba? Nagbabanggit ng Bible verse, pero nang-aaway sila. Kung pinagtatanggol natin na sinusuporta ng mga ganitong klaseng leaders, pansinin ninyo kayo din magiging gano'n. Magiging palaaway na rin tayo online, palaaway na rin tayo. We become what we worship, in short. So, ang paalala po sa atin ni Paul, flee from idolatry. Takasan po natin ang mga idolo. Okay? Ang pagsamba sa mga created things. Oo, enjoy mo yan, yung mga pinapanood mo, enjoy mo yan, yung mga pinafollow mo. Pero, pag dumadating ka sa point na hindi ka na nag-a-attend ng church kasi meron kang concert na kailangan puntahan, kahit na mamayang gabi ba yung concert, pero kasi may nag-book na ako ng accommodation sa tabi, ganyan eh. Diba? Kahit na nandyan lang yung venue, pwede ka naman pupunta mamaya, nandyan lang sa Cebu City lang. Diba? Pero nakapag-book na ako ng mag-check-in ako sa bahay nila Ate Christy mamaya. Oh? Diba? Diba? Kapag yun na yung pinaka bagay na nagde-define sa iyo, that becomes idolatry. Diba? Whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. 1 Corinthians chapter 10 verses 14 to 31. Meron akong alam na isang Bible school na bawal sa kanila, kapag nag-aaral ka sa Bible school na yan, bawal ka manood ng sine. Ever. Huwag na natin banggitin yung school. Ever. So ngayon ang tendency ng mga estudyante, pag weekends, doon sila nanonood. Kasi doon sila lumalabas sa Pero kapag habang nandun sila, or kapag naka-dorm sila doon sa school, nanonood sila ng patago. Diba? Kasi ang paniniwala nga is yun nga, pwede nga ma-distract sa iyong calling. Hindi ibig sabihin, when we flee from idolatry, iwasan na natin yung mga ganitong bagay. When we flee from idolatry, ibig sabihin, bantayan natin yung puso natin. Na mga bagay na ito, hindi mapapalitan si Jesus. Sabi dito, paano ba maging katulad or representation ng character ng Panginoong Jesus? The works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry. But, think kabig, but the fruit of the Spirit is, basahin natin, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Hindi pinagbabawal ng batas na maging mabuting tao. Diba? When we embrace yung character ng Panginoon, lumalabas po ito sa atin ng lapagan. Kaya yun nga gusto mong mang-away, gusto mong awayin yung nang-aaway sa anak mo, but papansin mo na lang na hindi mo siya kayang awayin, hindi dahil sa mahina ka, but rather because it shows strength. Ibig sabihin, kaya mo lang kontrolin yung emosyon mo. Kaya mong kontrolin na hindi ka magwala. Kaya mong kontrolin na hindi mo ilabas yung galit mo dun sa taong mo. But you are able to display love, joy, peace, patience, kindness. The mere fact that you are able to understand na itong batang ito, meron siyang pinagdadaanan. Kailangan niya ng kalinga. Hindi niya kailangan ng parusa, kailangan niya ng kalinga. That is a fruit of the Spirit. And if we are doing this, we are actually reflecting the character of God. So, ang tinuturo ko sa atin, huwag na tayong
gumawa ng kopya ng Diyos. But rather, kopyahin natin si Jesus. Also, isang magandang paalala po sa atin. 1 Corinthians 8, this knowledge puffs up, but love builds up. Pag alam mo yung mga bagay na feel mo na ito yung tamang pagkakaintindi kay Kristo, tamang pagkakaintindi sa Diyos. Pag dumadating sa point na nagiging mayabang na tayo online, ay mali kayo, mali yung church nyo. Ang tamang church lang, Joy in Christ, Lancaster. Pag dumadating na tayo sa ganung klaseng punto at engagement, ibig sabihin, yung knowledge na binigay sa atin ng Panginoon, lumalaki na yung ulo natin. It pops up. But love builds up. Kung mahal natin ang Panginoon, we learn to love people. We learn to love the church. Hindi love the church to the point na, this is the best church ever. Diba? But love the church in such a way na through thick or thin, you stay. Gusto mo na magpatuloy ang gawain ng Diyos by staying. So, as we reflect on these things, pinagbabawal ng Diyos ang paglikha ng mga idol dahil nireview na ng Diyos sa kanyang tunay na kanyang sa katawang ng Jesus. So, ano mga bagay or tao sa aking buhay ang nilikha ko? At sila yung nagiging kapalit ng Diyos. Ask din natin sarili natin, bakit ako mas nagiging focused sa kanila? Pinagbabawal ng Diyos ang paglikha ng mga idol dahil nilikha tayo ng Diyos sa kanyang imahe upang maging representation ng kanyang character. Nakikita ba sa buhay ko ang character? Or baka iniiwasan tayo ng tao. Uy, nalaman ko, Christian ka daw ah. Anong latest? Ikaw po yung source ng balita sa sa village, Sana wag ganon. Sana wag ganon. Anong dapat magbago para mas makilala si Jesus sa buhay ko? So, as we wrap up, diba, yung ating pong premise o yung ongoing na thesis na paano natupad ng Panginoong Jesus ang Ten Commandments. And we see it here. John 14:8-10. Philip said to him, Lord, show us the Father, and it's enough for us. Jesus said to him, have I been with you so long, and you still do not know me? Philip, 3 taon na tayo magkasama. Diba? Whoever has seen me, has seen the Father. God revealed Himself in the person of Jesus Christ. Buti na lang sa wisdom ng Diyos, dumating si Jesus sa panahon na hindi pa uso ang mga smartphones. Bakit? For sure, kung si Jesus na picturean, ay nako. Kung sino man ang mag-print ng merch na mukha ni Jesus, di ba? The one true God. One true God, tapos may mukha ni Jesus. Kung sino man yung nagbebenta noon ng merch na yon, ang yaman niya, panahon na nito. Kasi we have this tendency to worship the image rather than kung sino yung nagbigay nito. Bakit hindi natagpuan yung Ark of the Covenant? Yes. Diba? Kasi kung nandiyan yung Ark of the Covenant, sasambahin natin yun. Sasambahin natin. So kung may picture ni Jesus, diba, malamang sasambahin din natin yun. Kaya hindi natin alam ang itsura ni Jesus ngayon, sa palagay ko. Kaya hindi natin alam ang itsura ni Jesus ngayon para mas asamin natin na makita natin siya. That when we see Him face to face, sabihin, ay Lord, ikaw pala yan. I've been looking, and I've been wanting to see you so long. Ang hirap yung Panginoon ng buhay. Tapos makikita mo yung mukha ng Panginoong Jesus without judgment. Tapos nandito ka. Halika, magkape tayo. Mas mapapabilis sa pagbabalik ni Jesus kung tayo po inaasam natin na makita natin siya. Kasi grasya ng Panginoon na umabot pa din po sa atin panahon
Pero kung aasamin po natin na makita, sana aasamin po natin na makita ang Panginoong Jesus. More than anything. Kung tayo ay namumuhay bilang mga kawamis siya, bilang mga maliliit na kopya na nagsisilbing pagpapala at naghahatid ng kabutihan at katuwiran ng Diyos sa bawat sulok ng mundo. The second commandment tells us, we shall not make idols. But it actually teaches us to seek and draw near to Jesus, who is God in the flesh. Diba? Si God na ang hirap lapitan, pag-offer ka ng sacrifice, tapos konting pagkakamali mo lang, sunod ka. Diba? But God revealed Himself in Jesus. Means that we can come to Jesus when we are hurting, we are tired, we are joyful. Pwede natin lapitan ang Panginoong Jesus natin. Imbes na lumikha tayo ng mga kopya ng Diyos, naisin natin ang tunay na Diyos sa katauhan ni Jesus at kopyahin na kanyang pamumuhay. Mahalin natin na sundin siya upang makita sa ating buhay ang wangis ng tunay na Diyos na ating pong sinasama. Manalangin po tayo.